Hi everyone, welcome to VPH Talks, your gateway to tech, innovation, and digital transformation. Discover trends, insight, and stories. Okay, so today our topic is regarding mental health. Diba, no? So sa ating workplace, hindi nating maiwasan ma-stress, magkaroon ng mental breakdown. So ito ang i-discuss natin today with our wonderful guest, our two pioneers, Abby and Ann. Yay! Meron din tayo camera doon. At bago tayo sabihin, magkakaroon tayo ng intermission number galing kay Abby! O, di ba? Ano na ito, pampabuhay. Okay, so let's start. To begin with our number one question, ito natanong ko to sa lahat ng ating mga naging previous guests before, di ba? No? So, tell us about your VA journey. Diba? Parang sa ating trabaho, ano ba yung naging journey nyo from previous work to being a VA? Ano yung naging transition? Ano yung mga naging na-encounters yung problems? So, sabihin nyo lang kung ano yung naging journey nyo throughout your VA life. Umpisa natin sa pinakalabas. Kay Abby. Tagalog na nga yun eh. Request mo Tagalog. Hindi ko ano. Hindi, simple lang naman. Paano lang yung mga naging experience mo sa pagiging VA? So, nung naging VA ako, kasi pinilit ako ni Step. Ay, Ano to, parang hold up to, akin na yung oo. Pinilit niya ako. Sabi niya, Abby, mag-VA ka na para hindi ka na lumalabas, para nababantayan mo yung mga anak mo. Sabi ko, wala akong experience sa pag-VA. Kaya mo yan, sabi nila. Tapos, si Ann din, tinatanong ko siya, paano ba yan? Kaya mo yan. Ganun sila. Sabay ba kayong thankful ako. dalawa? Ako muna nagsasalita. Oh, So, sige. thankful. Go! Thankful ka. Siyempre, thankful ako na meron akong mga kaibigan na ganyan. At saka, siyempre, partner na talagang pinupush ako, mga family na pinupush ako na sinasabi nilang, kaya mo yan kahit wala akong experience. Tapos, nag-start talaga ako na wala akong laptop noon, as in naglalag yung laptop ko, tapos pina-upgrade pa ng partner ko yun. Tapos hanggang sa, ayun, may nakuha akong isang client, yung first client ko, si Amy. Ikaw, Ann, anong naging experience mo throughout your VA life? So bago mag-VA, nag-ESL ako. Nag-online na rin. So, nag-tutor. Tapos itong si Panyang, biglang sabi niya, mag-open ako ng VA. Pag okay na, sama ka, ganun siya. Sabi ko, sige pero hindi ko naman gamay or alam. Kasi nga, di ba, ESL iba siya sa pag-VA. Hindi, kaya mo to sa English, ganyan. Tapos yun, first client, calls, okay, sige. Parang same nga na nakikipag-usap ka, pero iba ang kausap at iba ang parang topic, parang ganun. Pero yun, very thankful ako dun sa naging shift dahil kay Panyang. Yung yung transition mo ba from ESL to VA is gano'n ka hirap or gano'n kalaki yung difference? Hindi naman siya ganun kahirap pero sobrang laking difference kasi sa ESL parang nandun na lahat ng materials mo tapos mga bata yung tuturuan mo pero na-try ko rin ng adults kasi nag business English din so ibang-iba parang nandun lahat ng kailangan mo dito sa VA kailangan mong mag-research kailangan mong alamin paano ba to gawin parang hindi siya spoon feed sa'yo lahat. Unlike sa bagay, no, kasi pag nagtuturo ka nga naman from ESL, may curriculum kang sinusunod, no. Tapos yung May kausap mo, lesson makikinig lang. And then, parang normal school na may seat work, may exam, may quizzes, diba, no. Yung kay Abby naman, yung transition mo from field to office, no. Yes.
to work from home. So, tawag na dito. Actually, naging introvert nga ako eh. Nung naging Nung VA naging ka. VA ako, oo. Hindi lang talaga halata. Pero naging introvert talaga ako. Ayoko ng maingay. Ayoko ng maraming tao. Kapag pupunta kami sa SM, tapos ano ba to? Ganon. Sino ba nga totoo? Ganon. Parang no, mas gusto mo na ng peaceful. Oo. Pero nung tumagal akong nag-VA, gusto ko na lumalapas ako. Kasi, ayun na nga, yung topic natin. Yung topic natin, oo. Ayun na nga yung topic natin. Yung topic natin. Okay, so moving on, kasi 'di ba, yun nga 'di ba, from yung sabi mo nga nakakulong tayo sa loob ng bahay. Oo. Lumalabas yung ating pagiging anxious. Lumalabas yung ating simple depression. Lumalabas yung ating kahit papaano nai-stress tayo, Mm-mm. 'di ba no? Kasi ang hirap kapag nasa bahay ka lang, nagtatrabaho na mag-isa na wala kang kausap. So nakaka-stress din 'yon. Diba, nakakabaliw. Baga parang napakatahimik ng lugar. Okay, so moving forward, regarding stress, paano nyo na-handle or how do you often feel stressed or overwhelmed sa work? Yung workload nyo ba is sobrang stressful or sa sobrang dami ng ginagawa nyo, yung mga inuutos ng mga client, pagsabay-sabay, sunod-sunod, utos sa different channels. Naranasan niyo na ba yun? Yung meron na kayong group chat, meron kayong email, tapos meron pang isang email ng tapos sabay-sabay mag-uutos doon or iba-iba. So, how do you handle the stress sa workload? Sa akin, paano ko siya i-handle? Parang ang hirap. Ang hirap. Oh, mahirap. Mahirap. Mahirap kasi lalo pag sabay-sabay. Pero hindi lang yung sa workload tapos yung ibang gawain mo pa, parang ganun. So, paano ko i-handle yung stress kung sa workload? Mahirap kasi pag minsan sabay-sabay talaga yung binibigay sa'yo na task, tapos parang nagkakanda patong-patong yung mga task. Minsan, magandang tapusin mo yung mahirap na task, pinakamahirap na binigay niya. Parang kung ano yung pinakamahirap, papunta sa pinakamadali. Pinakamadali. Kasi dati, sabi ko, saglit lang to, gawin ko na to. Pag ganun, pero parang pag baliktad mo siya gagawin, it takes time nila, mas mahirap. Pag last mo gagawin yung mahirap na task. Oo, no, parang na-encounter nyo ba na, for example, mahirap yung task. Tapos dumarating sa point na parang nagkakaroon kayo ng roadblock. Parang anong next kong gagawin? 'Di ba? Parang ginagawa ko tong task na to, parang paano ko na to gagawin? Ano nang katuloy? Nararanasan niyo ba 'yon? Oo. Nararanasan naman namin. Anong ginagawa niyo pag pag ganun yung situation? Dasal. Dasal na lang, no? Amen, ganun. Akala ko Ako kasi, yung habang 'di ba, habang inaaral mo yung task mo, parang time management. Ganun. Tapos ako ang ginagawa ko, nililist ko yung pinakaunang gagawin ko hanggang dun sa pinakahuling gagawin ko para hindi ko makalimutan. Tapos daily 'yon na nilalagay ko sa notes ko. Ano to, despite sa difficulty? Or ano naman? Sa akin kasi yung SMM, hindi naman kasi ganun kahirap eh. Ako ba parang kung ano lang yung pinakamadami? Oo. Pinakamatagal gawin. Oo, Parang yun lang ganun. yung start mo. So pag ganun ba, in terms of stress level, gaano siya kataas? Sa SMM, 8 lang naman. 8 na. Uy, pero mataas din ng 8 ha, kahit Hindi paano. naman siya ganun ka-stress kasi lalo na yung client ko, hindi siya ganun ka stricto. Kung ano yung matatapos mo, okay siya doon. Ganun. Meron ba yung for example, kasi ako may nasubukan akong client na gawa ka ng content pero ipa-check mo muna sa akin bago i-post. Oo. Tapos umabot na ng 1 linggo, wala ka pang napopost kasi hindi pa yun na-approve. May ganun akong client nun, yung first na client ko. Nung first, okay siya. Nung nag-start kami sa video edit, yun na masyado na siyang, ano na tawag doon?
Masyado na Picky? siyang, Meticuloso. hindi, oo, meticulosa, tsaka gusto niya ganito, gusto niya ganyan. Ganon. Tapos, ang video edit, hindi kasi siya biro. Oo. Ang gusto niya, binigay niya ganitong araw, kinabukasan dapat tapos na. Mhm. Siyempre, meron ka pa doon captions, i-edit mo pa yung hindi magandang, ikakat mo pa lahat ng mga kailangan ikat. Ganon kasi ang pinapagawa. Tapos sobrang nakaka-stress na siya. Pag ganun, na- anong sinasabi mo sa client mo? Mag-antay ka. Akala ko, di ikaw gumawa. Mag-antay ka! Gusto pala bukas eh. Bakit? Ang hirap kaya ano pinapagawa mo? Yung mga ganun. Hindi, ang ginagawa ko, minsan pa Sabado na, gusto niya, may papatanggal pa siya dun sa video, ganon. Ano yung, pag ganun, pinapasukan mo siya? Hindi niya kasi binabayaran. Okay. Which is fair. Fair Oo. din naman. Tapos hanggang sa yung stress level ko is nababaliw na ako, nag-resign na ako sa kanya. Hindi, pero kung hindi naman mag-workout sa parang discussion, di ba? You're discussing na ganito yung nangyayari sa akin in terms of work, in terms of task. O hanggang sa ano na lang kasi yung binabayaran niya sa akin, parang three times a week na lang ako pumapasok, tas video edit pa. Tas, 'di ba? Mas mahirap. O tas ang hirap kasi masyado siyang may tawag doon, ano na yun? Demanding. Demanding. Masyado siyang demanding. Pero habang nagtatrabaho tayo or habang nagtatrabaho kayo ng mag-isa sa bahay, parang nararamdaman nyo ba na parang disconnected kayo sa mundo or sa mga kasamahan nyo, sa friends? Kasi di ba, ako madalas dalawa lang kami ni mama sa bahay. Tulog ako ng araw, wala siya. Pagdating naman niya ng gabi, nakakulong na siya sa kwarto kasi magpapahinga na. Ako naman ang nagtatrabaho. So in short, parang lang kami, Tag, ikaw na. Guard. Oo, yung to the point na ang dalang namin mag-usap kahit magkasama kami sa loob ng bahay. So nararanasan niyo ba yung parang nadidisconnect kayo sa mundo? Yes. O, lahat naman ata ng nag-work from home tapos yan, ang yung oras ng trabaho is graveyard or paiba-iba. Talagang mararanasan mo yung parang nadidisconnect. So kasi hindi pare-pares yung work time natin, 'di ba? Start ng work, meron iba may 8, 9, Meron iba yung madaling araw. meron yung iba inaabot pa ng tanghali, gano'n. Meron ba tayong colleague na inaabot ng ganong time? Tanghali, meron. Okay. May nagla-log out ng tanghali. Si Kareya. Maria. Oo. Mga 11 a.m. yata siya yung nagla-log out. Kumbaga siya yung pinakahuli. Pinakahuli, nagla-log out. Kaya lagi pag magpe-peb ng 11, ay si Kareya to, nag-log out na. Makikita mo kasi kung sino yung first tsaka yung last eh. No? Tsaka simula nung nag-work from home, nagbawas ng mga kaibigan, gano'n. Ay, totoo yan. 'Di ba? Hindi na nakakausap mo sila pero hindi mo na sila Sama. Nakaka-jamming, Oo. unlike na before, no? Oo, parang oo. Tapos ang mga nakakausap na lang is yung mga nag-work from home na lang din. Pero maganda Sila doon na kasi lang, parang oo. sa inyo, karamihan nung nasa circle of friends nyo, same ang work. Oo. Kaya parang damay-damay tayo, gano'n. Yung mga kakilala ko sa sales nun, hindi ko na sila nakakasama. Nakakausap ko sila pero hindi ko na sila yung nakakasama na. Kasi Saka parang nag-cut ka na din ng mga kaibigan. No? Simula nun, naging introvert ka na. parang from 100 friends to 10. Oo. Parang Mas okay na din yung bawas ka ng kaibigan. Tapos iilan lang. Ano yung nakakatulong sa inyo para maging motivated or engaged sa trabaho? Bayarin. Bills, yung mga needs ng mga bata. Lalo na yung sa akin kasi college, ganun. Parang Senior na siya. So, talagang kailangan mong mag-work kahit ayaw mo na. Kailangan mo ng work. Ganun. Magagawa. Wala kang magagawa. Lalo na pag may anak ka. Kung single lang ako at wala akong anak. Oh, Okay hindi lang. din.
Hello. Single ako pero kailangan ko magtrabaho kasi madami akong utang na Oh, babayaran. yun lang. Pero yung utang in a good way yun ha. Like, marami namang napuntahan in a good way. Mm-mm. Hindi siya yung utang lang ako tapos Dahil sa luho, ganun. dahil sa Pinapatamaan yung sarili. Utang dahil sa Umutang ako dahil sa luho or dahil sa gusto ko lang magpa-impress sa mga taong gustong makitang nakakaangat ka sa buhay kahit hindi Tapos totoo. wala ka palang pera. Wala kang pera. Diba? Kala mo mayaman ka. Ano, anak ka ng kontraktor? Nepo baby ka? Oo. Hindi ako anak ng contractor. Kaya sorry na lang ako. Kaya, Kailangan magbayad ng magtrabaho. tax. Yun, kailangan magtrabaho para sa kanila. Marami tayong scholar ng bayan. Anyway. Ayaw mo, single ka na nga, kuya. Marami ka palang Ay na nga eh. Single lang Kailangan ako. natin magtrabaho para sa mga Disney princess. Oo, Diyos ko. Para meron silang pang-flex. Single lang ako. Meron akong scholar ng bayan. Nakakaya, no? Ay, baka di nila mabili yung ano. Oo. Hermes. Oh, Ano ba? yes. Oo. Naman, Ay, oo, no, ano. talaga naman. Ah, Sana all talaga. Commercial to ha, commercial lang to. In fairness, no, parang trending na trending kasi yung mga True. topics na yun. True. Diyos ko. Samantalang, Salamat kayo sa amin, ah. nawala ako sa question na next. Meron ba kayo, eto, may mga nararanasan ba kayong mga something sa work na nakaka-apekto sa mood ninyo? Parang, halimbawa, something na mga aspeto sa trabaho, may mga task ba na halimbawa, may mga task bang binigay sa inyo, tapos mabilis maka-apekto sa mood, biglang magbabago yung mood nyo nang dahil sa specific task na yon. Sa akin, oo, lalo na kapag ang tagal mong ginawa yung task na yon, tas ipapaulit sa'yo. Ng ilang beses. O, isa lang naman, pero nakaka-bad trip yun, promise. Hindi nga sa'yo isa lang eh. Sa akin Sa'yo ba? na-try ko na pina-edit ng isa. Hindi pina-check ko. Okay, hindi ginawa ko lahat kasi for example, hindi lang isang isang graphic eh, so several. Hindi ginawa ko na lahat. Malapit tapos na ako, biglang sasabihin na pwede bang idagdag ito? Oo, Di yung gagawin mga ko ulit yung ganon. isa. Oo. Tapos ipapakita ko ulit, okay, Yung di laging gagawin ko may ulit lahat. pahabol. Tapos biglang, ay, lagay nga natin ito. Di ba parang, alam mo kung pwede ko sakalin yung monitor kasi nakal ko na. Dumarating ba kayo sa point na may mga ganon? Ikaw, Yun sa akin. at Ganyan least nga. once, yung edit. Hindi ko na alam, pero matagal na kasi yun. Pero, may mga ganyan. Basta naiinis ako kapag laging may pahabol, laging may papaulit, na ipas mo na, ipapaulit pa niya. Tapos, Or day pala- off mo na, Palag may out ka na, pahabol biglang pa. may pahabol pa mga Oo, ganon. nakahiga ka na. Ay, na-try ko yun dati. Sa dati kong work naman yun. Bago ako naging VA, na-try ko na yun na, alam mo yung nakahiga na ako, nakakumot na ako at lahat-lahat, bigla akong tatawagan, kailangan kong bumalik ng planta. Ay, ng iba alas yun, 10 ng field. gabi. Field kasi ako Oo. nung before. So, Ay, yun yung na-try ko yun. nakakainis. Ay, ikaw, Ann, ano naman yung mga bagay-bagay na biglang nakapagbago ng mood mo? Sa akin, aspect na nakakaano sa work, siguro yung parang feeling mo hindi enough yung ginawa mo, parang ganun. Mhm. Parang tama na ba to? Okay ba to sa kanya? Approve kaya? Or hindi? Parang ganun. Tapos, pag, yung parang binuhos mo na lahat ng, ano mo, brains, brain cells, dun sa task. Tapos, parang may kulang. Parang hindi sila kontento. Bayan, parang hindi kontento. Or siguro sadyang hindi lang talaga nag-jive yung expectation nila sa ginawa mo. Parang ganun. Pero kasi, dun ka na challenge na maging mas pagbubutihin mo yung trabaho mo sa mga ganong pangyayari. Mhm. Parang matcha-challenge yung sarili mo. Ganon. Na hanggang sa pag tumagal ka, wala ka nang problemahin or hindi ka na magrereklamo na ganon yung or hindi na sila magpapaulit sa'yo, yung mga ganon. Hanggang makuha mo kung ano talaga yung parang ano. Parang yun yung means ng growth no sa line of work. Kasi pag SMM ka, hindi mo alam kung nagde-develop yung ginagawa mong contents. Or hindi. Especially hindi naman tayo content creators, 'di
Diba? Ano, believe ako sa mga content creators, kasi ang gagaling nila. Oo. Ang tataba ng utak naman na makaisip ng mga bagong content. To think na everyday meron silang post, hindi lang isa, di ba? Hindi lang isa, minsan dalawa, tatlo, apat. Yan yung mga napopost nilang content na to think na ako nga isa, hirap pa ako eh. Lalo It pag takes- gusto mo na original, parang ako tong magpapauso nito, parang Parang gano'n. Pero ang hirap kasi parang kahit na ikaw yung original, ikaw yung nagpasimula, hindi naman kasi mapapansin ka agad ng lahat mo. Tapos biglang, siguro, wala naman akong experience sa ganun, pero bawa ako yung original, tapos parang nagaya siya ng isang sikat na content creator. Parang sa kanya magbubuo. sa kanya magbo-boom, parang Oo. ako nagpapabasta niyan pero hindi naman nila malalaman na ikaw nag-umpisa kasi di sumikat sa'yo, di ba? No? Kaya, well anyways, moving forward, ano yung nararamdaman nyo kapag sa tingin nyo stressful na yung mga bagay na nangyayari sa inyo? Like, in terms of work to. Anong nararamdaman? Nararamdaman nyo? Ano yung feel nyo? Nafe-feel nyo? Na halimbawa, na may nadadamay ibang aspects sa buhay nyo? Yung pag-stress ba kayo, yung relationship, parang ito, yung pag-stress ba kayo yung relationship nyo sa loob ng bahay sa mga kasama nyo is na-apekto? Oo. Meron at meron. Parang pag sobrang stress ka or na-anxiety ka, natadama yung Nadadamay. palibot mo. Galit ka rin sa kanila. Parang gano'n. Ano pa yung parang napapagalitan mo yung anak mo or naaway mo yung... Ang kulit yung Lahat more partner. sinisigawan ko eh. Ako, lahat nung nandun sinisigawan ko talaga para silang wala silang tinulong sa akin, mga ganun. Oo. Wala sila tulad parang sabi mo siya, Pero, paano kita matutulad? Di ko alam yung trabaho mo. pero minsan pag ganun, lagi akong tulog. Parang doon dinadaan mo sa Oo, tulog. tulog talaga. Pero nakaka-relieve ba ng stress pag, for example, natulog ka na lang? Oo. Hindi mo maiisip kasi yung problema. Promise. mo. Paggising ko, Andiyan na naman. oo. So, hindi. Pero yun talaga, ginagawa ko, natutulog ako. Lagi akong tulog. Alam ni Anya. Parang natutulog ka para kumalma ka. Oo, ganun siguro, ewan ko. Kasi ayoko rin namang lumabas. Ganun. For example, di ba, sabi mo natutulog ka. Sobrang taas ng stress levels mo before ka matulog. Paggising mo ba, ano yun, nababawasan, nalilesen, so kumakalma yung Oo. utak mo? Nalilesen naman. Tapos kapag naisip mo ulit kasi, dun babalik. Dun babalik pagka gising mo, iisipin mo agad yun, dun babalik. Dumarating ba sa point or naranasan nyo ba na, halimbawa, nagigising kayo ng dahil sa stress levels? Hindi na. Hindi naman. Parang baka na yun. Malalang Iba na yun. Extremes na, no? Grabe na yun. Yung parang sobrang stress mo sa work na napapanaginipan mo na yung trabaho mo, nagigising ka. Sa ano Kasi yun? part of stress yun eh. Sa field sa akin yun. Before. Oo, before. Pumasok ako ng pag-VVA nun. Pinapagalitan ako ng boss ko sa panaginip. Yun yung nag-start ka nung Yun na yung, VA. hindi, Bago yung ka mag-VA sa nun? field, oo, sa field nun. Kasi, kasi sa field talagang tinutuktukan ka ng, ng boss mo dun eh, na dapat may benta kayo, ganyan. Kasi sales ka nga before. Sales nga, oo. Sa mga supermarket ako nun. Tapos, laging pupunta ka ng Pangasinan, pupunta ka ng La Union, ganun. Tapos, i-check mo kung nag-move ba yung mga items nyo. Tapos, pag hindi, papagalitan ka ng boss mo. Yun. Nananaginip akong pinapagalitan ako ng boss ko. Yun yung stress Yun na yung talaga. high Stress level na tapos, palagi na akong umiiyak pag gumagawa ako ng report. Yun naman. Ikaw, ano yung experience mo regarding sa ganyan? parang hindi pa. Hindi mo pa nasubukan na nagigising sa gitna ng gabi na... Hindi. Hindi naman. Deep yung tulog mo? Hindi ako na-try ko na rin yan eh. Yung akala ko may nakalimutan akong tapusin sa work. Tapos nakauwi na ako, tapos biglang yung babalik Bigla ko ka sa parang... magigising. Tapos isipin mo. Nagawa ko ba to? Ah, Tapos biglang, bukas parang balik na lang ako sa tulog, wala na akong magagawa kung hindi ko siya nagawa. Bukas Basta dito na ako sa bahay. Natutulog na ako, so bukas na lang siya.
So, yun yung mga matataas na levels ng stress. Dumarating ba sa point na nadidepress kayo because of anxiety and stress? Hindi ko pa siya masabi na to the point na depressed na. Pero, Anxious pa lang. oo. Mafe-feel mo yun eh. Parang, parang ang may isip mo. Lalo na pag biglang nakita mo, ay, may message yung boss ka. Anxious pa lang yung nararanasan mo, hindi pa to the point na nagiging... Feeling ko, pakiramdam ko, or masasabi ko na parang hindi pa naman siya maabot sa depression. Ganun. Anxious, anxiety, lahat. Anxious, anxiety. Tanga. Anxious, anxiety pa lang lang, no? Ayun, anxious pa lang. Lalo pag yung tipong may sablay kang ginawa. Or, siguro hindi naman ganun ka ano. Hindi naman siguro ganun ka sablay na Oo, sablay. hindi ganun ka sablay-sablay. Pero, parang yun, it takes a toll on myself. Na, Your ano mo, no? Oo, parang, Ikaw, bakit Abby. ganun? Ako talaga meron akong anxiety depression kasi noon pa yun. Pag nai-stress ako talaga, yun dun pumapasok yung anxiety depression ko. Talagang parang halos everyday umiiyak ganun. Tapos tulog ganun. May ano ba? May tendency ka bang maging suicidal? Hindi. Hindi mo naman naisip Hindi ko naisip yun. Kahit gano'n ka-depressed, gano'n, hindi pumapasok sa isip mo na... Kasi alam mo kapag nade-depress ako, ganyan, iniisip ko yung mga anak ko kasi wala silang tatakbuhan, ako lang. Kung iisipin ko pa yun, di kawawa naman sila, di ba? Hindi naman sabi kasi, di ba, may mga tao kasi gano'n eh. Pag sobrang depressed, nagpapakamatay na Wala lang. pa naman ako sa point na gano'n. Lagi ko namang iniisip na parang nilalabanan ko yung anxiety depression na yan. Na iiyak mo lang, tapos pupunta ka ng Pero church, it's a good, ano, ganun. it's a oo. good point naman na hindi ka dumarating sa point na gano'n. Hindi pa naman talaga. Kasi kung meron, di sana matagal na. Oo, sabay. Ibig sabihin, Matagal manageable na. pa yung... Oo, manageable pa. Yung levels ng, ano Oo. mo, ng Tsaka, anxiety and depression. ayokong iwan yung mga anak ko, yun din talaga yung iniisip ko. Sila na lang yung Oo, nagpapaano. kasi wala na nga silang mga tatay, tapos ako, dadagdag pa ako. Despite all the stresses, the anxiety, pagiging anxious and depressed, paano nyo siya na-overcome? Ano yung mga means nyo para at least kahit paano mawala or gumaan yung pakiramdam nyo? Sa akin, lately, manood, ganun. Pero kasi lately din lumalabas ako, nakamit ako ng mga ibang tao. So parang parang ang lively kasi biglang may mga bago kang kilalang tao, ganun. So medyo nakatulong siya pag nakakalabas ka pala na nakakamit ng ibang tao, parang since iba-ibang age, gender, parang iba-ibang perspective, parang nakukuha mo rin sa kanila yung thinking nila na ganito, ganyan. Tapos biglang ikaw, parang nag-iba din nga yung pakikisama mo sa kanila. Kasi nga ibang group, parang gano'n. Tapos, parang fresh kasi para sa atin. Tapos parang nakilala ka nila na, ay, ito wala lang pakialam, okay lang, go with the flow. Ikaw, Abby, maliban sa mga anak mo ha, anong mga means mo para manood ng mga crime scene. Talaga ba? Totoo! Oo, crime scene sa Facebook kung paano nila nahanap yung pumatay nun. Parang Soko? Oo, ng Amerika. Ay, hindi, maganda naman kasi yung mga ganun nila. Maganda, Mga CSI nila. Yun. Maganda yun. Tapos yun Nabangan ko rin nga, dati yun nung meron pa yung CSI na series sa TV. Tapos yung narrator, pag nagsalita yung narrator, inaantok na akong ganun Kasi kumakalma yun. Oo, diba? Ang galing niya mag-narrate. Tapos, ayoko na mag-English. Yun na. Tapos, Tapos yun nga, magdasal, ganyan. Dasal lang naman lagi. Then, punta sa church. Labas kayo ng mga kaibigan mong close friends mo. Close friends, yung mga lasenggang friends.
Close friend na lang yung sa akin kasi iisa na lang yung Iisa na friend lang. ko na lagi ko Di nakakasama. ba? Nababawasan habang tumatanda ka talaga. Totoo. May nakakausap ba kayong special person? Or, sabi parang special, malapit sa inyo ha, hindi kong spending. Kala ko psychiatrist, mga ganun na. Parang pwede rin psychiatrist kung wala kayong special person na napagsasabihan na nararanasan nyo yung depression or anxiety. Psychiatrist, may mga nakakausap ba kayong gano'n? Wala pa, pero magpapacheck up. Nagpa-plan akong Magpa-check up, magpa-check up, magpatingin. magpunta doon. Kasi kailangan yun eh. 'Di ba? Kapag may ganun ka ng nararanasan. Kasi yung dati kong client, si Christine, psychologist siya. Tapos kapag nagzo-zoom kami, kinakausap ko siya na ganito yung nangyayari sa akin, ganito yung nararamdaman ko, baka may yung schizo, may ganun na ako. Tapos sabi niya, tapos iaano niya ako, kakausapin niya ako na, oh, ganito ba yung nangyayari sa'yo, ganito, Kung baka ganyan. parang kinoconsult ka niya. Tapos umiiyak ako sa kanya, tapos hindi ka pa baliw, sabi niya. Hindi pa naman daw ako ganun yung Crazy, sakit, oo, hindi pa naman daw. Pero kung makakabuti daw sa akin, kailangan Magpatingin. kong magpatingin. Tapos yun, every magzo-zoom kami, kinakamusta niya ako kung kamusta ba yung nararamdaman ko, ganun. At least Okay kahit naman paano na, maganda, no? Oo, okay naman na may nakakausap kang ganun, lalo na siya kasi talagang Psychiatrist, yes. psychiatrist siya. Kung sa bagay, parang third party kasi so walang bias. Siyempre, pag friend yan, hindi kaya mo yan. Pero, okay lang yan, laban lang, shot tayo. Hindi, pero, Kaya mo yan, magdasal ka lang. ikaw, Ann. Sa akin siguro, kapatid ko. Kasi parang pag may nangyayari na gagawin yan, uy, alam mo, chinichismis ko. Chinichismis ko agad sa kanya, Marites. Tapos yun, parang siya yung malapit na mabilis na mapagsabihan. Kung baka parang siya yung sponge mo, no, na Mga kapatid nag-absorb, din shock talaga. absorber, parang gano'n. Mga kapatid talaga. Papakinggan ka, hindi ka na. Alam mo na kasing judgmental sila, so okay lang. Sabi yan. Ewan ko lang. Hindi ka nag-agree. Hindi kasi, kahit siguro itanong mo sa mga kapatid ko, never silang nakarinig sa akin ng anything na na issues ko. Or ayaw mong isipin, mamroblema din sila dahil sa problema Parang yung mo? kuya namin is Hindi naman. Siguro, parang gusto ko lang i-resolve siya on my own. Kasi alam, para sa isip ko kasi na may mga problema na yung mga yan eh. Oo. Hindi ko na kailangang idagdag pa yung issues ko. Kaya, nag-open up ako ng nagkikwento, gano'n. Pero reklamo sa work. nagrarant. Nagrarant. Yes. Pero in terms of yung nararamdaman ko ng yung anxiety and part ng depression, wala akong sinisharean kahit na close friend. So, Family, talagang sinasarili ko. Kaya nga, madalas siguro dahil sa ganon, napapansin ko na, kinakasok ko yung sarili ko na talaga nagsasalita ako. Dumaan ka na sa ganung... Nandun ako sa level na yun. Hindi naman yung point na na nagsasalita ako na magsa. Yung parang gifts ko na parang, ginaganon na ako. Yung mic nandito. Pero mag-isa lang ako nun Hindi naman yung for example, ganito, tas yung habang nag-speak. Pero ikaw, nakaramdam ka rin ng ganun sa sarili mo? Parang na-depress ka rin? Oo Ka rin naman. ng anxiety, depression? Nung nasa Manila ako noon, nung pandemic, especially nung pandemic, siyempre sabay-sabay yun. So, paano mo na-overcome? Nag-resign ako sa trabaho, tapos Ako umuwi na ako dito. host, ha? Ako na host. Hindi, pero, tama naman, paano ko na-overcome? Yun nga, I moved forward from that job. Nag-resign ako. Oo. Tapos, umuwi ako dito. Sabi ko try ko yung pagiging VA. Kung nag-work, edi well and good. Kung hindi, edi babalik ako sa industry ko saan ako galing, pero sa ibang company. Yan. Ayan, despite sa nararanasan nating stress, anxiety, and sometimes depression sa work, bilang VA na nagtatrabaho ng mag-isa, nararamdaman nyo pa ba or meron pa ba kayong nararanasang healthy work-life balance?
Ang tawa. O, di ba? Sabi ko, ito yung pinaka-importanting question sa lahat, kaya ito yung hinuli ko. Oo. Nararanasan niyo pa ba ang isang healthy work-life balance bilang VA? Go on. Parang hindi ko na ma-identify kung ano ba ang healthy healthy. work-life balance. O sige, tanggalin natin yung healthy. Work-life balance na lang. Kasi baka magkaiba tayo ng definition Perception. regarding or ng concept sa sa pagiging healthy work-life balance eh. Gawin na lang natin siyang general, work-life balance na lang. So, meron pa ba kayong ganon? Meron. Oo, yata. Hindi ko masabi parang ano ba? Work-life balance. Work-life balance. Kasi Yung- parang May work ka, nag-aaral ka, di ba? Hindi, kasi ang work-life balance is, for example, pag work lang, pag kailangan mong magpahinga at magpapaalam ka sa boss mo or sa client mo na hindi ko kailangang pumasok dahil may importante akong gagawin or may sakit ako or kailangan ko mag-vacation, meron ba kayong ganon? Yun yung work-life balance. Oh. Akala ko kung nababalance mo yung life, Buhay mo. yung Hindi. yung work, yung life, yung Balance. balance. Work-life balance. Hindi, kung nababalance mo ang work at ang life mo. Yes, ayun na nga yun. Kung nababalance mo nga yung work and life mo. Balance naman. Hindi ba? Question? Question? hindi ko sure. Parang Sa tingin mo, balance ba yung work and hindi ko, life mo? Hindi mo hindi mo ma-gauge? Oo, hindi ko. Parang for Kasi parang palagi na lang ako nag-work eh. Oo nga. Parang Pero parang palagi kaming nag-work. Pero meron naman kaming time na lumalabas kami. tanggalin mo yung Oo, wag mo isama sa work mo yung bilang nanay ha, baka mamaya Oo, hindi sinasama mo naman, naman oo, yun. Yung literal na work mo lang sa pagiging VA. Oo, yun. Nag-work kami. Tapos, nakakapaglabas pa naman kami ng coffee with friends, ganun. Nakakapagpunta ng LU. Oo. Lagi ko Ganun. nakikitang sa mga maidi mo na sana all nasa LU palagi ako. Nasa ano ko. ano to Mga friends na, palagi siya dun sa sa bahay ng friends niya dun sa Saan? saan na yun? Sa Bawang ba? Aringay. Aringay, diba? So, meron ka pang work-life balance. So, maganda pa yung set Kahit yung pa paano, meron naman. kahit pa paano. Hindi yan mabubuhay pag ginagabos ko. Oo. Kung sa bagay, yung sa'yo din ganun, no? Nakakalungkot naman kung palagi ka nasa. Hindi, minsan medyo parang tamad-tamad ka. Gusto mo nasa bahay lang. Oo, may ganun. Lata. Siguro because of age or something. Ako ganun ako. Grabe! Hindi kasi, syempre pag younger ka, active Marami ka, energy, di ba? oo. Active ka, kaya kahit kulang ka sa tulog, puyat, lasing, Go lang, may go. hangover, gora pa din eh. Pero lately, sa mga Parang ganitong ang importante ng parang pahinga. more on rest, tapos gusto ko pang matulog, ganyan. Especially ako, Sunday lang talaga ang rest day ko eh. Wow! Kasi may Saturday ako. Uy! Tiba-tiba. Paldo! Kaya marami. Yeah, nepo baby, charit lang. Kaya sobrang taas din ng stress levels ko dahil yung rest day ko is isa lang. Tapos ang gagawin ko pa sa rest day ko, maglaba, maglinis. Sa tingin ko naman, nagagawa pa naman namin yung balance ng life at work. Sa bagay, kasi kung sa tingin mo na nakapagtrabaho ka, nakapag-take ka ng break, at nakakapasyal ka pa, then you have a very good work-life balance. Pero sa work nyo ngayon, happy naman kayo. Yun, sa 3 years ko kay Christine, happy naman ako kasi hindi ako na-pressure sa kanya. Magaan ba yung work mo sa kanya? Magaan ako. Magaan. SMM yun, no? Oo. Magaan yung binibigay niya sa akin. Hindi siya stricto. Sa bagay, maganda rin naman kasi na Kung ano lang yung mga task na binigay niya, yun, hindi That's niya it. kine-question, no. Basta nagagawa ko, nakikita niyang may post, ganyan. pero wala pa siyang, syempre, hindi mo alam kung nag-grow ka as a creator ng content, di ba? As a content creator for their SMM. Paano mo nalalaman kung may improvements bang kailangan or something? Makikita mo rin naman yun sa insight niya, sa Facebook niya, 'di ba? Sa page ganun. Tapos
sa meeting naman, lagi naman niya akong pinupuri na thankful siya na meron ako, ganun. Siyempre, thankful din ako sa kanya. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Parang ano na lang din, give and take in terms Oo, of... oo. So, sobrang bait. Yung mga binigay ni Pani sa akin ng mga nagdaan na client, mababait sila. As in. Bakit ka na-depress? Na-depress. Hindi ko alam. Meron kasi talaga akong ganun. Parang may May anxiety, syndrome. depression talaga ako. Kapag nalulungkot ako, lalo na kapag umuulan at walang sunlight, diyan ako tinataman. Ewan ko pa. Parang Kasi naapektuhan hindi ng ako weather yung... lumalabas. Parang hindi ako lumalabas. Tapos parang ang gloomy, 'di ba? Parang ang lungkot. Ba't ka naman lalabas ng umuulan, di nabasa ka? Hindi doon pumapasok yung anxiety depression Ah, na parang nararamdaman yung... ko kapag umuulan. Parang na-absorb mo yung Oo. negativity ng Ulan. ng Oo. paligid Ng ng paligid weather, mo. oo. Ayoko talaga ng ulan ever since kasi. Kaya kapag bumabagyo, ayan na naman, ulan na naman. Ikaw, ano naman happy ka ba naman sa pagiging VA? So, sa work as a VA, super happy. Kasi, napaka-flexible niya na trabaho, na job. Considered, of course, na work siya. So, hindi lang yung sa flexibility. Parang, ang daming challenges na, Natututo ka? Mm-mm. parang lately, merong challenge na nangyari. So, parang pinupush niya ako na, ano ba, gumalaw ka, ganun. Kailangan ka mag-grow. Kailangan mong Yeah. gawin to, kailangan mong mag-search, kailangan mong i-level up, mag-step up ka, parang ganun. Hindi pwedeng kung ano yung parang ginagawa mo lang everyday. Hindi pwedeng ganun lang. Hindi pwedeng stagnant, Oo, no? ganun. Tapos, yun nga, community, ipupush ka rin talaga nila yung mga client mo, boss mo, step na hindi ikaw yan, hindi ka hanggang dyan lang. Meron pa. May more, parang ganun. So, parang, ayun, nag-give siya ng maraming opportunity, tas ayan, super flexible, tapos yung malaking tulong talaga siya Hmm. sa family. Lalong-lalo na nung pandemic. Pandemic. Super. Okay. Sa ating mga audience, anong gusto nyong sabihin sa kanila na related or regarding sa mental health natin and our work as a VA? Ano ba yung pwede nyong sabihin sa kanilang parang advice na despite sa nararanasan nating mental health issues as a VA, ano yung pwede nating ibigay na advice? So, pag working as a VA, hindi naman siya parang lingid sa nakararami na talagang parang na-isolate ka. Yung feeling of isolation, gano'n. So, for VAs na nag-work din, it's better na kung medyo parang iba na yung pakiramdam, huwag matakot mag-reach out, lalo na sa mga professionals na alam naman natin mas makakatulong talaga sa atin. So, talk with your family, friends, ganyan. So, kung talagang hindi na kaya, nandyan lagi lahat ang mga professional psychiatrists, psychologists, Professional help. professional help. Seek professional help. Huwag matakot. Parang, huwag pakinggan yung mga negative na sinasabi ng ibang tao. Yun, huwag mahihiya. Huwag, yung parang, kasi nga, ang kwan ng Pilipino, parang, uy, Very timid. oo, ganun. Kasi sarili mo yan eh. Wala din namang ibang makakatulong sa'yo kung hindi ikaw. Ako, Abby. Anong yung advice? Advice. Despite sa nakakaranas ng ganyan. Ang advice ko lang is i-voice out nyo. Sabihin nyo lang yung mga nararamdaman nyo. Para makita kayo, parang ganun. Masin kayo. Ma-feel, Ma-feel, visible kayo yes, sa... visible kayo. Huwag kayong matakot magsabi. Kasi kung lalo nyong itatago yan, kikimkimin yan, mas lalong lalala. Yes, tama. Yes. Kung kailangan nating mag-seek ng professional help at hindi na natin kayang panghawakan kung ano yung nararamdaman natin, better yet, go to a professional psychiatrist or
professional help na pwedeng tumulong sa atin, ma-relieve or ma-relax tayo, matanggal or ma-lessen yung ating nararamdaman regarding sa ating stress, anxiety, and depression. Kasi una sa lahat, ito yung mga bagay na sa tingin natin na maliit lang, na hindi natin masyadong pinapansin. Pero in the long run, pag naipon, Yes. bumibigat yung damdamin natin, sumasakit lalo yung ulo. It causes actually sickness din. Kasi being anxious, too much anxiety, sumasakit yung ulo natin, hindi natin alam nagkakaroon siya ng effect. Diba? To the point na kapag masyado na tayong nade-depress, bumababa na yung ating self-confidence, na hindi na tayo nakakabangon. Ang pinakamalala nun is pwede tayong pumunta sa magiging suicidal. Kung hindi pa kayo ready mag-seek sa mga doctors, ganyan, mamili kayo ng taong lalapitan na talagang trusted nyo. Tapos, doon nyo sabihin yung mga problema nyo. Yes, tama. Family and friends. So, seek professional help kung sa tingin natin, need natin ng help. And again, we would like to thank our wonderful guests, Abby and Anne, for sharing their experience. Thank you, BPH! More power. More power! Go, go, go! At dahil dyan, meron ulit intermission si Abby!